Kaya ng mga nagsisimpatize kay Confucius, naniniwala lang sila sa teaching. Pero iba yung si Kristo mismo ang iyong tinanggap, ano? Yung kanyang pagkatao, his character, in his attributes, in his knowledge, in his teaching and doctrine, tinanggap mo siya ng buo. And this verse also signifies grace, ano? Ito po yung language of grace dahil sabi din sa ating text, ye have received. Pagka pinag-uusapan yung grace, ano? Wala pong effort na involved dyan eh. Kagaya niya ng regalo, di ba? Pagka kayo po ay nagdaos ng karawan at meron nagregalo. Ano gagawin niyo sa regalo? Tatanungin ko ba? Magkano? Ilang give? Regalo ko to, ilang bigay? Walang ganon. Pag sinabing regalo, ano gagawin mo lang dyan? Tanggap na lang yan, ano? That is what we mean by grace. Tinatanggap po lamang yan. Ano ang kaligtasan? Libre ho na natanggap yan. Biyaya po lamang yan. Pero maging yung pag-maintain po niyan, hindi pa rin tayo ang nag-maintain niyan. According to Peter in chapter 1 verse 5, it is being kept by God Himself, which are kept by the power of God, ready to be revealed in the last time. I-mention kanina ni Brother John Paul, na yung ating kaligtasan, meron pong past, merong present, at may future aspect ang ating kaligtasan. We are not yet saved in the perfect sense of the word. Tayo po ay bayad na sa penalty of sin. Bayad na rin po tayo sa power. Meron na rin po tayong salvation from the power of sin. Dahil hindi na po tayo sunod-sunuran ngayon sa kasalanan. May kakayanan na po tayo lumaban sa kasalanan. Hindi kagaya ng araw na kung ano pong dikta ng kasalanan sa atin, wala tayong kapangyarihang labanan ng kasalanan. Ngayon po, napaglalabanan na po natin, although hindi pa perfect ang victory sa kasalanan, pero napapaglabanan na po natin dahil sa bagong kalikasan na nasa sa atin. Pero ang hindi po nawawala sa atin, ay yung presence. So we've been saved from the penalty. When the Lord died on the cross of Calvary, paying for our sins, and we are being saved from its power, from the power of sin, and soon, when the Lord comes back, at dadalhin niya tayo sa glory, bibigyan niya po tayo ng glorified body, saka po lamang natin mararanasan ang salvation from the presence of sin. Dahil sa kasalukuyan, nananahan pa po sa atin ang kasalanan. Yan sinasabi niya po sa Romans 7 na, "O wretched man that I am." Yung state of being, verb na am, it is a present condition. Present na kalagayan ni Apostle Paul yan. "O wretched man that I am." It is a present experience. It is a present thing na nararanasan ng mga mananampalataya. Yung kapangyarihan ng kasalanan at yung presensya ng kasalanan na nasa sa atin. Actually, ang inilalarawan dyan ni Apostle Paul ay yung isang bihag ng mga sundalong Romano. Ang ginagawang torture ng mga sundalong Romano sa kanilang mga naging bihag, kapag napagkakatuwaan nila yan, iginagapos yan sa isang bangkay. Mouth to mouth, face to face, eyeball to eyeball. Na-imagine po ba ninyo? Isang bilanggo sa bihag nila, itatali sa isang bangkay. Tatali yung ulo nyo, yung leeg nyo, yung dibdib nyo, yung kamay nyo, makaganyan kayo. At nakaganon lang kayo, nakatayo kayo, tatali kayo sa isang kahoy at habang nauubos yung bangkay, unti-unti ka rin mamamatay. Papanoorin ka nila. Ganun sila natutuwa. Yan po ang inilalarawan na Apostle Paul na kalagayan ng mga nanampalataya. There is something that is sound in us, our new nature, pero nakatira rin sa isang katawang ito, isang pang kalikasan, yung bulok na pagkatao natin, nanduroon pa rin. Kaya maraming bagay na hindi natin nagugustuhan sa sarili natin, di ba? Are you happy about your present state? Naliligayahan ba kayo? Gusto nyo maging righteous? Gusto nyo lumakad ng banal? Gusto nating makasunod sa Panginoon? Pero meron pabigat sa ating pagkatao na naengganyo pa rin sa kasalanan, right? Naahatak pa rin sa paggawa ng kasalanan. Nagkakagusto pa rin sa kasalanan. Na-entice pa rin sa kasalanan. At kapag kayo nang nasusunod, nagiging miserable tayo. Dahil alam natin, hindi nag-please ang Diyos sa ginawa natin, hindi ba?
And it is a present experience of all believers na kapag ka hindi mo nararanasan yan, kanto ka pa sa dati. Wala ka pang bagong kalikasan, hindi ka pa ligtas, hindi ka pa saved. But if you are a Christian, if you are a believer in Christ already, meron ka ng new nature na nais sa maging banal, nahuwaw sa katwiran, nahuwaw sa kabanalan, sabi niya po ni Christ, ang ating Panginoon, blessed are they that mourn. Sila po yung mga nagmo-mourn, hindi dahil sa namatayan. Sila po yung nagmo-mourn dahil patuloy pang nagkakasala kahit mananampalataya na. Blessed are they that are thirsty for righteousness. Ano? Kapalad silang nauuhaw sapagkat sila ay bibigyan ng kasapatan ng Panginoon dalang araw. Blessed are they that are thirsty and hungry for righteousness, for they shall be filled. Pero sa ngayon, yan po ang kalagayan natin, nauuhaw at nagugutom sa kabanalan at nagduluksa dahil sa kasalanan. Yan po ang present state of every believer sa ngayon. Okay? So, ito pong verse, ito po yung lengguwahe ng biyaya. Dahil sabi rito tayo nakatanggap as he have received Christ. So dahil tinanggap po lamang natin ito, biyaya lamang ito, hindi po ito earned. It is something that is not earned. Hindi po earned. Wala pong effort yan. Okay? Hindi rin po ito napanalunan. Hindi rin ito binili. It is not purchased. Actually, pinurchase ito, pero hindi ikaw ang nag-purchase. It is purchased by Christ for us. Ang pinambayad niya ay ang kanyang mahalagang dugo. Ang kanyang banal na mahalagang dugo. So, hindi tayo bumili nito. At hindi rin po ito gantimpala dahil nakipagtunggali ka para sa iyong kaligtasan. Kaya sabi ng Bible, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Sabi ng Bible, I will have mercy on whom I will have mercy. Maawa ko sa aking kaawaan at pamamatigasin ko ang aking pagmamatigasin o hahayaan ko sa kanyang kalagayan ang pamabayaan ko. Kaya hindi na ito nakasalalay sa kanya na may desisyon o may pagpapasyang maligtas at hindi nakasalalay sa kanyang nagtutumuli. It is not of him that willeth, nor of him that runneth. You run to be saved because you want to be saved. You are zealous for your salvation. Hindi sa iyo ang kapasahan niya, but of God that showeth mercy. So hindi tayo nagde-decide dahil gusto mo na. At hindi rin nakita ng Diyos yung zeal mo, yung pagsisikap mo. Kaya naawa na lang sa iyo ang Diyos. O grabe yung pagsisikap mo, kaya binigyan ka lang ng reward. You won finally your salvation. Hindi ko ganun, kapatid. It is received. It is free grace. It is being received only. Kaya ito po yung biyaya. Ay, mga nagtuturo ng kaligtasan ay pagtatrabahuhan, that's not grace. No? Ay, meron din mga madaya eh. Madaya sa aral, ang turo na lang, biyaya yan, pero. Lang po, biyaya lang naman yan, manampalataya ka sa Panginoon. Pero, di ba, dapat, hindi ko rin. Alam niyo po yung pero. Nilagyan mo ng pero, yung but, ibig sabihin niya, hindi pa sapat ang biyaya. Pero ka pang additional. And anything that you add to grace, you are frustrating grace. Hindi na matatawag na grace yan kapag dinagdagan mo yan. Ang kahit na maliit na gawa, lalakipan mo ng maliit na gawa ang biyaya, hindi na matatawag na biyaya yan. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans 11:6 na, it is a work, then it is not grace. Otherwise, work is not work. But if it be of grace, then it is not work. Otherwise, grace is not grace. Kung biyaya, biyaya lang. Kung work, work lang. Huwag mo haluan ng gawa ang biyaya dahil hindi na yan matatawag na biyaya. You are frustrating grace. Ang biyaya, ang kaligtasan po natin ay buo. Biyaya po yan. By grace, we are saved. By grace, we are saved. Not of work, lest any man should boast. So, ito po tinanggap lamang. As ye have therefore received Christ, so you walk in them. Okay? We have no claim, no? Ito po kaloob lamang sa atin ng Panginoon. At pag yan po inaunawaan natin, this strips us of all pride, of all boasting, kagaya ng
nangyayari, no? Kapag paniniwala natin, pagtraguhan ng kaligtasan mo, no? Lalabas, ikaw ang magiging makakakuha ng credit para sa iyong kaligtasan. So, tinanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas, pero hindi lang ang tagapagligtas, but as their sovereign. Ano yung sabihin ng sovereign? Siya yung Panginoon. Siya yung masusunod sa kanilang buhay. Ano? So, atin naman po dakuin itong other part of verse 6. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, atin naman po bigyan ng pantin itong consecration, no? Ano ba itong consecration? Ito po yung pag-aalay naman ng Kristiyano ng kanyang sarili. Sa conversion, you are appropriating the life of Christ na kanyang inalay para sa iyo. Si Kristo ang nag-alay ng buhay para sa iyo. At dahil dyan, ikaw ay na-convert dahil sa Panginoon on the basis of what He has done. At ngayon converted ka na, ang susunod na dapat maging concern mo ay ang pag-aalay naman ng iyong sarili. So that should be the next concern of every child of God. Ang pagsisilbi sa Panginoon. Pag-aalay ng kanilang sarili sa Panginoon. Ano sabi ni Paul sa Romans 12:1? By the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice. I beseech you, sabi ni Apostle Paul, no? By the mercies of God. Meron nga ako kung gusto emphasize dyan eh. Yung sinasabi ni Paul na, I beseech you. Ano sa Tagalog yung beseech? Namamanhik. Namamanhik. Nakikiusap. Ano po ba yung topic dyan ni Apostle Paul dyan sa chapter 12? Actually, starting chapter 12 to 16 of Romans, ito pong chapters 12 to 16 of the book of Romans, yan po ang practical side. Dahil yung 1 to 11, from chapters 1 to 11, heavy doctrine. Yan ang doctrinal part of the book of Romans. Ibig sabihin, yung practical part of Christianity is founded on the doctrinal part. Kaya inuna ni Paul yung doktrina eh. Ano yung doktrina? Na tayo walang kinalaman sa biyaya. First, grafted ka lamang sa nation of Israel. Hindi tayo tunay na ulibo. Tayo ulibong ligaw, sanga na idinutong lamang sa Israel. Kaparis tayo ng mga pagano na walang Diyos ng araw. Sumasamba sa bato, sa araw, sa mga elements of nature. Walang pagkakakilala sa tunay na Diyos. Pero but God commended His love while we were yet sinners, Christ died for us. Yung palang dahilan, whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Kaya pala, we are already vessels of mercy, prepared before the world began. We are the vessels of mercy, prepared for His glory, sabi sa Romans chapter 9. So lahat yan, inaral ni Paul, tinuro ni Apostle Paul, in detail, yung malalim na doktrina ng ating kaligtasan. Kaya matapos nasabi yan ni Apostle Paul, ito na susunod, ano nang gagawin mo? Alaman mo na ngayon, napagtanto mo na ito ang kalagayan mo bago pa man naligtas. At ngayon naligtas ka na, ano nang gagawin mo? Ang sabi ni Paul, I beseech you, present your bodies as a living sacrifice. And then, John chapter 13, honor magistrates, honor rulers, love one another, rejoice with them that do rejoice, mga batian kayo ng banal na halik. Puro practical na yan. Kasi meron mga nagkikriticize sa akin. Kayo naman, puro kayo doktrina. Wala namang kinalaman yan sa pamumuhay ng tao. Aba? Wala raw kinalaman ng doktrina sa pamumuhay ng tao. Puro na lang kayo doktrina. Aral ng aral. Makakain ba yan? Magagamit ba yan sa pamumuhay? Pati na lang aralin yung may kinalaman sa practical Christian living. Pati na lang ituro kung paano mamuhay ang Kristiyano. Alam mo ba na hindi mo may pamumuhay ng proper ang Christian life kung wala kang doktrina? Kaya ka lang sumusunod dahil kinastigo ka ng kinastigo sa pulpito. Dapat ganito tayo. Dapat ganito ang Kristiyano. Dapat ganito ginagawa. Dapat ganito suot. Dapat ganito gupit. Dapat ganito smile. Dapat ganito ang pananalita. Dapat ganito magpasalamat. Dapat ganito. Tinuruan ka lang ng do's and don'ts. Hindi mo naman naintindihan kung bakit. Parang ito lang, ikakahon ka na lang.
Mahirap yun mga kapatid. Pero ang Kristiyano po ay nalaman ng tama. Nalaman niya kung anong kanyang kalalagayan. Maski hindi mo nadidiktahan yan. Amen? Kusa na lamang niya na gagawin yan. Na dapat pala ay naglilingkod siya dahil alang-alang sa kahabang pinakita sa kanya. Habang ay pinakita ng Diyos. Grabe pala pinanggalingan natin dati. Hindi pa tayo ligtas. At ngayon, nagkaroon tayo ng access sa Diyos. Anong gagawin mo na? Dapat lang na paglingkuran ko siya. Dapat lang na i-exercise ko mga spiritual gifts na binigay niya sa akin. Ano? Pero yung basta ka na lamang dinapat-dapat, basta ka na lamang diniktahan kung anong gagawin mo, hindi mo nalalaman, hindi mo naintindihan kung bakit. Mahirap yun. Mahirap i-maintain. Mahirap patagalin. Mahirap na manatili sa ganun. Pero kahit na wala kang, hindi ka diniktahan kung ano, naintindihan mo kung ano ka dati, at bilang ngayon ka na, ganyan ka na, ano ngayon gagawin mo? Dahil sa Diyos na nagligtas sa iyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang inalaman niya naman sa practical, yung ano na yan eh, doktrina niya sa practical na buhay natin eh. Pag ginawa niya, Apostle Paul na ganyan. Ano? It is heavily leaned on doctrinal. Mabigat po ang kinalaman ng practical sa doktrina. Dahil kapag nalaman mo kung anong doktrina ng kapatid, kung saan mo na lamang ipapractice ang Christianity. Pero yung pilit na pinagawa sa iyo Christianity, hindi mo naintindihan, mahirap i-maintain yan. Mahirap panatilihin yan. Habang meron nagdidikta sa iyo, habang may dumidikdik sa iyo, saka ka lamang sa musunod. Pag wala na yung dumidikdik, wala na nakatingin sa iyo, wala na nakabantay, tigil ka na. Pero kung nalalaman mo ang doktrina, kahit wala nakatingin sa iyo, kahit saan ka man napadpad, wala ka makakilala. Iba, pag wala kakilala, nagwawala na eh. Kaya sa abroad, di ba, maraming nahuhulog sa kasalanan. Nagkakaasawa ng ilan lagat, wala na nakakakita eh. Nagwawala na eh. Pero kung alam mo ang doktrina, kahit nasa ka, saan ka mamapagpad, eh hindi mo gagawin yan, di ba? Alam mo ang doktrina eh, alam mo ang Panginoon eh. He is omnipresent, He is omniscient. At kahit saan ka, Kristiyano ka pa rin, dala-dala mo ang iyong identity as a Christian. Ano? O kahit wala nagbabantay sa'yo, kung saan mo nang gagawin yan. At hindi yan ipinupukpok, hindi po yan iminamando. Sabi na Apostle Paul, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable service. So this should be your next concern after conversion. A child of God's next concern should be his walk, ang kanyang paglakad. As ye have therefore received Christ, so walk in Him. Malimit yung mababasa sa Bible, we are rooted. Rooted. Kapag ka-rooted, anong susunod pag may root? We are rooted in Him. Pero pag kayo mababasa na, we are grounded. Ano pa? We are founded on Christ. Pagka ganyan ang mga nakikita natin, ano mga pumapasok sa isip natin? We are founded on Christ, grounded on Christ. Alala ko yung kwento na ano eh. Yung mga bata, alam pa rin yung kwento ni Maching at Tipago? Alam niyo ba yan? Wala ka lang bata rito, no? Di ba yung kwento ni Maching at Tipago? Si Rizal yata ng kwento na ito eh. Baha, after the baha, napagpag na pulo ng saging, ginawa niya ni Pago, tinanim niya. Aba, nakakita ni Maching, nainggit siya. Sabi ni Maching, akin itong pulong na to. Sabi ni Pago, ako nakakita na ito, ba't hinahanggang? Eh, mapilit si Maching, mas malaki. Sige, yun na nga. Eh, wise si Maching. Di ba, matalino naman daw ang Maching? Kasi matalino ang Maching. Daw. Ano? Pinutol niya. Sige, hati tayo. Sabi ni Pago. Ang ginawa ni Maching, yung may dahon na. Sabi niya, madali, nagbubunga to kasi may dahon na eh. Tinatawanan pa niya kay Pago dahil walang kadaon-daon. Higit-higit ni Pago yung kanyang bahagi, no? Buong taga niyang itinanim. Aba, katagalan, yung kay Maching, nalanta. Bakit? Walang ugat. Eh, yung kay Pago, ang ultimong busbong ng dahon kasi may ugat. When there is root, what will happen? There will be what? There will be growth. Why? There is growth. Tapos, nagkadahon, namulaklak, namunga, nagbunga na, dyan na naman si Maching. Ano, hindi mo makyat, no? Hindi ka marunong, no? Yan ako magaling. O sige, akitin mo, pero bigyan mo ako, ha? Oo, yung pala, binibigyan, mga
balat na lang, pinagkakain na yung... Diba yun ako ito? Tagalin ni Bachi, pinaglalagay niya ng tinik, di ba ko? Pinaglalagay niya ng tinik yung katawan ng saging. At may ugat, may root, growth. So if you are rooted in Christ, your next concern should be what? Growth. Dapat po tayong lumago. Pagsikapan natin lumago, sabi ni Peter, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Mag-grow tayo sa Word of God, yan tayo mag-grow. At paano dapat ang pag-desire sa salita? Kagaya ng pag-desire ng sanggol sa gatas, ibang bata, pag nakita yung bibiron, paano mag-react ang bata? Paano yung padyak niya? Kaya ganun-ganun na yan, kakawag-kawag na yan. Tatanungin mo ba niya, Bear Brand ba yan? Nestogen ba yan? Ayoko ng gusto ko yung mamahalin, Promil Gold. Wala na akong pakailangang bata dyan. Pag nakakita ang milk, excited na yan. Ganun po ba tayo mag-desire sa Word of God? O yung attitude natin, ako, linggo na naman. Ang dami ko pa trabaho, linggo agad. Natatakot ka pa maglilinggo? Ano? Hindi ka excited sa Word of God? You're not excited in attending? You're not excited in listening to the preaching of the Word of God? Ito po dapat yung excitement natin, Sa-Sunday na naman. Kaaral naman ang salita ng Panginoon. Desire, as newborn babe, desire the sincere milk of the Word. Kung paano mag-desire ang bata sa sanggol. That she may grow. Ano po sabi ni Peter sa 2 Peter 3:18? But, grow in grace. Your next concern should be grow. Yaman din lang, meron ka ng ugat sa Panginoon, mag-grow ka na. What else? Founded. Pagka-founded, ano ba yung founded? Ano pinag-uusapan dyan? Pundasyon, di ba? Para saan ba yung pundasyon? Kapag ikaw ay nagtatayo. When you are building something, ang kailangan niyan foundation. Now we already have the foundation. And the sure foundation is Christ. O yaman lang, di na meron ka ng foundation, start building. Magtayo ka na. Ano itatayo mo? Itayo mo na yung buhay mo. Iayos mo na. Itayo mo na yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka na magkakamali. Sure na yan. Pero ibang tao, ang daming paglilingkod, pero lahat yan, bura. Walang blessing ng Panginoon sa kanilang paglilingkod dahil hindi nakapundasyon sa Panginoon. Wala silang relasyon sa Panginoon Hesus. They have no relationship with Christ whatsoever. Kahit buong buhay nila, ipaglingkod nila, it is zero. It will amount to nothing. Same with Mother Teresa. Sa sobrang tindi ng devotion niya sa kanyang kapwa, tinawag na siyang living saint. Pero alam niyo po, hindi siya saint. Isa rin siyang makasalanan na ngayon po ay nasa dako na ng pagdurusa dahil hindi siya isang mananampalataya. Wala siyang relasyon sa Panginoon. She has no relationship with Christ. She has no foundation. So all her services rendered in the name of humanity will amount to nothing as far as God is concerned. Ari may nakinabang na tao, pero kung Diyos ang tatanungin, hindi yan i-recognize ang Panginoon. Samantalang tayo, pwede ka na magsimula dahil nasa tama ka na. You already have a relationship with Christ. You can start doing service now to God. At sa mga itatayo mong paglilingkod sa Panginoon, yung honor ng Panginoon sa Bema Judgment. Diyan ka makaka-receive ng reward. Ano sabi na Revelation 22:12? My reward is with me. I come quickly and my reward is with me. To give to every man according to his work shall be. As his work shall be. Ang kanyang magiging reward. Pero mo nasa iyo na, ang dami kayo gusto maglingkod. Alam niyo ba yun? Napakaraming tawang kahit hindi inutusan ng Diyos, lingkod lang lingkod. Pero ang kanilang ginagawa, will amount to nothing. Zero. Samantalang ikaw, nasa iyo na yung pribileyo na gawin yan dahil you are already founded on Christ. Nasa Panginoon ka na eh. May relasyon ka na sa Panginoon eh. Yun nga, napaka-ironic din eh. Kung sino yung nasa tama na, sila pa yung minsan lethargic, sila pa yung parang walang ginagawa sa mga pribileyo nasa kanila na. Ang dami kayong gustong gawin yan.
Ang dami kayang gusto maglingkod at ginagawa nila pa kahit walang authorization ng Diyos. Hindi sila in-authorize ng Panginoon. Samantalang ikaw na yung may right na gawin yan. Ikaw na yung binigyan ng chance. Ikaw na yung may privilege yung gawin yan dahil you already have access to God and you have relationship with Christ. You are already founded on Christ. You can start building out of that foundation. So, gawin na po natin yung dapat natin gawin. Ano, sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Yaman din lang, nakatanggap ka na ng kaligtasan, simulan mo nang simulan mo nang magtayo sa natanggap mong yan. Trabuhin mo na yan, yung kaligtasan na yan. Hindi ka magtrabaho para maligtas. Dahil iniligtas ka na, magtrabaho ka na para sa Panginoon. We are created and saved unto good works. Sabi ni Paul, we are His workmanship, created unto good works. At kaya niya tayo niligtas ay gawin for the same purpose of doing good works. So our next concern should be our walk. Lumakad sa Panginoon. Ang ating paglago, yaman din lang na tayo pinaugat na sa Panginoon. At ang pagtatayo ng ating paglilingkod sa Diyos dahil tayo meron ng tamang pundasyon. So Christian progress, yan po ang ating concern. Tayo po mag-progress sa spiritual. Okay? And to grow, ano pong kinakailangan? John 15, 3-7. Para mag-continue ang ating growth, para mag-grow at mag-continue ang growth, ano pong kinakailangan? John 15, 3-7. John 15, verses 3-7. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So ano po secret of growth? And secret of remaining in our growth? The secret is what? Abiding. Abide in Christ. Ano yung sabihin ng abiding? Pananatili sa Panginoon. Tayo po ay pangasanga na dugtong na sa Panginoon. Tayo po ay meron ng buhay. Ano? At para patuloy tayo magbunga, para tayo magbunga at patuloy na magbunga, ang kailangan po natin ay pananatili sa Panginoon. Ano yung sabihin ng pananatili sa Panginoon? Panghawakan po natin ang kanyang mga aral. Let us embrace His teachings. Embrace His doctrines. Yan po ang ating ipamuhay. Mahalin natin ang kanyang mga aral. Yan ang gawin nating gabay ng ating buhay. Gabay sa ating pamumuhay. Gabay sa ating pag-akbang sa mundong ito. Araw-araw we make decisions, right? Yan ang mag-guide sa mga decisions natin ang salita ng Panginoon, ang kanyang aral. If you abide in me and my words abide in you, itong kanyang aral manatili sa atin. Gawin natin guide sa ating mga decision making. Ano? Maganda yan, mga kapatid. Mag-grow tayo. Mag-grow sa pananampalataya. Mag-grow sa ating spiritual life. Hindi yung nagmamarunong tayo. Ang sabi ni Solomon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Pero kasi mga tao, parang tingin nila, mas matalino pa sila sa Diyos. Sinabi naman ganito, ini-improve pa, ini-improvise pa. Bino-modify pa. Alam niyo, sa motorsiklo lang yung pag-modify, ano? Sa mga sasakyan. Pero sa salita ng Diyos, absolute na yan eh. Perfect na, wala ka nang i-modify dyan. O nung sinabi, gawin mo na lang and you will be blessed. Gagawin mo na lang. Tinuro na kung paano yung step 1, step 2. Tutuparin mo na lang yan, gagawin mo na lang. Wala ka nang i-modify yan. Kapag nag-deviate ka pa dyan, naku, lalo ka mahirapan. Parang kang yung tumatawid sa isang bagay na inilulusot mo sa kanal, ano, sa isang butas, sa isang tube. Kapag nakaayot ka lang sa direksyon ng tube, walang walang friction walang sagabal di ba?
Pero subukan mong lumigo-ligo sa loob ng tube, di ba, sisikip? Intindihan niyo ba sinasabi ko? Pag meron kang ini-insert at paligo-ligo, pag ganyan-ganyan, masikip, mahirap, maganit. Pero kapag paayon ka lamang sa direksyon ng tubo, naranasan ko pagka nag-insert ng wire dun sa orange flexible hose na kuryente. Lulusot mo yung wire. Habang nakaayon yung wire mo sa direksyon ng flexible hose, madali lang mag-insert eh. Pero pag gumagano-ganon yung wire mo, ako, ang hirap. Kahit sa di mong wire yan, hindi mo may tinig yan. Kailangan, hilahin mo na naman yan. Itutuwid mo na naman siya. Ganun ba kapatid? Itinuro na sa atin kung anong tamang pag-akbang ng Panginoon. Manatili tayo roon. Gawin natin gabay ng ating buhay ang kanyang mga aral. Huwag na tayong magpagaling, magmarunong na, okay, ibahin mo ng konti. Alam niyo, hindi yung iigay buhay natin. Kung gusto niyong inig ang ating buhay, we should conform to His Word. We should conform to His teaching. That's the secret of growth. Abide in Christ and abide in His Word. Abide in His teaching. Manatili tayo dyan. And that is the mark of true discipleship. Ang sabi ng Panginoon sa John 8:31, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Manatili tayo sa kanyang salita. Mag-persevere sa kanyang mga salita. Yan ang gawin nating aral. Yan ang gawin nating gabay sa ating pamumuhay. Huwag na tayo makinig sa kung kani-kaninang guru o kung sino-sino mga mahusay na counselor. Marami dyan, wisdom of the word lamang ang gamit nila. Pero pag salita ng Diyos, wisdom ng Diyos yan. Hindi ka na magkakamali niya. Okay? So, abide in His Word. Yan po ang sekreto ng paglago. Okay? So, faith secures salvation, while consecration enables us to glorify God in our Christian life. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:20, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. The Lord secured our salvation through the death of His Son. At ngayon, nabili na tayo ng Panginoon. Ano na naman natin ang gagawin? Let us glorify God in our body. And that is possible by consecration. Mag-glorify po natin ang Panginoon sa ating buhay if we live a consecrated life. Pag sinabing consecrated, talagang nakalaan na para sa Panginoon. Hindi ito nakalaan sa sarili. Alam niyo po kung tayo tatanungin, marami tayong gusto eh. Kaso lang, baka marami sa gusto natin. Hindi sasakayunan ng Panginoon eh. Ano? Ang ibig sabihin ng consecrated life, yung mga gugustuhin natin, yung mga sasakayunan lang ng Diyos. Pero yung mga lifestyle na gusto natin, alam natin hindi magugustuhan ng Panginoon. Sacrifice na yun, surrender yun, hindi yan consecration, ano? Pag sinabi kasi consecration, doon lamang tayo sa mga kagustuhan ng Panginoon. Pagka mga hindi niya aayunan, huwag natin gawin. Huwag natin i-follow. O huwag natin sundin. Huwag natin i-pursue. Dahil alam mong hindi kalulugod ng Panginoon eh. When you say you are living a consecrated life, yun lamang mga magugustuhan ng Panginoon ang ating gagawin. O susundin, ipupursu na lifestyle, ipupursu na pamumuhay. Okay? So, faith secures salvation, but consecration enables us to glorify God. Ito po ang magagarantiya na makakapagwalhati tayo sa Panginoon. If you lead a consecrated life. And let's read 2 Corinthians 8 verse 5. Pero kasing pangyayari na kaya na lang i-offer ang ibang bagay. So alam niyo po, bago natin i-offer ang kung ano ng mga bagay sa atin, i-offer muna po natin ang ating sarili. 2 Corinthians 8:5. Pero kasi ganun, sige, supportan na lang ako. Kasama niyo naman ako eh. Ano kailangan? Baka kailangan ng financial support. Andyan ako. Sige, kasama niyo ako dyan. Pero, huwag niyo na ako isali. Hindi mo pwede yun, pakapatid, no? Sabi ng Bible, present your bodies. Hindi yung present your pocket. O present your money. Hindi yun dyan, kasali. Sabi dyan, present your bodies. Yan po ginawa ng mga taga-Macedonia, no? Sa 2 Corinthians 8:5, and this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord,
and unto us by the will of God. Ano ba nangyari dito? Iyang-iya si Pablo. Alam niya mahirap, pobre-pobre ang mga taga-Akaya. Pero dahil nabalitaan nila na naghihikahos, nagkaroon ng famine sa Jerusalem, maraming mga mananampalataya nagdurusa, naghihirap. Ngayon, bilang pagtanaw ng utang na loob, kasi hindi naman makakarating ang biyaya ng kaligtasan, kung hindi dahil sa mga Israelita, right? Dahil sa kanila nagsimula ang gospel preaching eh. Hindi sila masasave kung hindi nagmisyon ng mga Hudyo. Nagmisyon ng mga mananampalatayang Hudyo eh. Naligtas sa mga Gentile, ang mga taga-Akaya. Eh nabalitaan nila na nagdurusa sa gutom. Maraming mananampalataya. Naisip nilang mag-abang. Eh mahirap din sila. Ayaw na nga tanggapin ni Pablo. Sabi ni Pablo, nakita ko naman ang kalagayan na parang mas kayo pa nangangailangan. Alam niyo mo, pinagpilitan nila. Sabi nila, Apostol Pablo, kung iniisip mo na magkaroon kami ng bahagi sa gawain ng Panginoon, payagan mo. Agad mong gawin namin ito. Sila pa nagpumilit kay Pablo na tanggapin yung kanilang mga pinag-ambagan. Ang sabi ni Pablo, kaya nila nagawa yun, ay unang-una nilang ibinigay ang kanilang sarili. Dahil mahirap ibigay yung yung pera, di ba? Kung hindi kasali yung puso. Ano sabi ng Bible? Where your treasure is, there will your heart be also. Kung tinetreasure mo lang ang pera, ito na puso mo. Pero kung ang treasure mo gawain ng Panginoon, yun ang tinetreasure mo, ito na puso mo. Pati ibang bagay, susunod na rin. Pero kung ang treasure mo lang pera, ito talaga puso mo, wala ka gawain ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap maglingkod sa Panginoon. Mahirap din magbigay ng pera. Magagawa lamang yan through supernatural power lang ang kailangan niya dahil mahirap labanan yung natural greed. Greed is natural to every man. Amin ba kayo? Lahat tayo meron ba may greed? Ayaw niya ng greed, covetous. Covetousness. Lahat po tayo meron yan, iba-iba nga lang mga degree. Meron uncontrollably covetous. Pero mga tao na hindi nila makontrol ang covetous, bakit? Alam nga yung mga kleptomania? Alam niyo ba yung klepto? Mga kleptomaniac, lahat ng nakakita nila, akala nila kanila. Uy, meron ko ito dito, hindi naman kanya. Sabi namin, uy, wallet ko ito pero hindi naman kanya. Hindi na niya makontrol yung kanyang covetousness. Maraming yan. Mahirap ito mga kapatid. Mahirap kalabanin ito. Sinulit yung walang kahirap-hirap niya, kasa ka. Hindi yung problema yung covetousness. Pero pag-pray na naman ako dahil problema ko yan. Lahat po tayo may problem dyan. Matagal lang po tayo sinusubok yan, magpahanga ngayon. Minsan may mga gusto tayo gawin na, minsan, pa rin yan. Kino-control pa rin. Kaya nga dinisenyo ang tithing. Kaya nga dinisenyo ang giving. Hindi dahil kailangan ng Diyos yan. Para ma-check ito. Para maaari tayo ma-remind kung saan talaga nanggagaling ang nasa sa atin. Kasi yung pagtatay, pag-offering, pagbibigay honor sa Panginoon yun. Anong ino-honor natin sa Panginoon? Siya naman ang pinagbulan ng lahat ng ating kinikita, di ba? Siya nagbigay ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Siya nagbigay ng pagkakataon na tayo kumita. Sa kanya nanggaling ang lakas, kaya ka nakapagtrabaho. Sa kanya nanggaling ang oportunidad na nagkaroon ka ng offer na trabaho o na negosyo. Sa Diyos lahat nagbulan niya. So bilang paalaala sa sarili natin sa Diyos lahat nagmula yan. Dinisenyo ang tithing and offering as a constant reminder to us as to the true source of our blessing. God is the real source of our blessing. Hindi kung kanino naman tao nang galing yan. Bilang paalaala yan. Tandaan po natin, hindi kailangan ng pera ng Diyos para sa maintenance niya. Hindi kailangan ng Diyos ng tithe para ma-maintain siya. Actually, para sa atin yan. Ma-remind tayo at the same time. Tayo rin naman na mag-benefit yan eh. Diba, your tithe works for you. Diba? Meron tayong building. Meron kayong pastor. Meron kayong sasakyan. Meron tayong nagagamit sa Panginoon. Nakakapagbayad tayo ng kuryente. Napapaypayan tayo ng electric fan. Hindi naman Diyos ang nakinagam yan eh. Tayo rin eh. Hindi ba?
So, binigay lang, dinisenyo lang ng Panginoon para ma-remind lang tayo at ma-check itong ating covetousness. Okay? Kaya, magagawa po lamang natin na makapagbigay, mga kapatid, ng bukal sa loob, kung una sa lahat, naibigay muna natin ang ating sarili. Dahil kung naibigay muna natin ang ating sarili, hindi na mahirap pagbigay ng minor things. Sarili mo na, nibigay mo na, di ba? How much more the lesser things? Pero daw tao, kaya magalit, nung nabautis mo hindi kasalaw yung wallet. Siya lang daw nabaptize pero yung wallet niya hindi. Huwag yung pakalaman niya. Yan lang yan, ako lang. Ano? Dala na ho lahat yan. Pero magagawa po natin yan ng walang hirap. Kung una sa lahat, may bibigay muna po natin. May aalay muna po natin ang ating sarili sa Panginoon. Pwede yun, mga kapatid. Sabi rito, they first offered themselves. Binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya kahit anong hirap nila, nagagawa pa rin nila mag-share ng kanilang blessing. Diba masarap mag-share ng blessing? Share nyo sa akin. Masarap mag-share ng blessing. Okay? So, to walk with Christ, pag sinabi mong walk, anong ibig sabihin ng walk? Walk implies motion. Walk implies activity. Walk implies progress. Walk implies personal activity and progress. Ano? Pero yung nagsasabi na nagwo-walk, pero wala namang nararating, ikot-ikot lang, hindi walking yan. Marami nagsasabi, I'm walking with the Lord, I'm walking with the Lord, I serve the Lord, pero kikita mo sa buhay niya, wala naman nagbabago. The same babe in Christ pa rin. Ano? If we say somebody is walking with Christ, nagpo-progress yan. From being a babe, sulatan na. Ano? From being a babe, you become a young man, you become a father. Yan ang tatlong kategorya ng mga Kristiyano. Sinasabi ni John sa 1 John chapter 1 John 2:12 to 13. Pinatunuto ko dyan. Different categories of Christians. Different levels of maturity. Meron mga babes in Christ, mga children in Christ, meron mga young men in Christ, at meron mga fathers. I write unto you little children. I write unto you young men because you are strong. I write unto you fathers. Fathers are wise. Nag-wise na sila, nag-grow na sila in wisdom as far as Christianity and God's wisdom is concerned. Yung mga young men, they are strong in the faith. Sila yung mga pwede mo pang itapat sa mga tumutupigsa sa aral ng Panginoon. Hindi sila basta-basta matingan. At yung mga baguhan sa pananampalataya, sila yung mga children. If we say somebody is walking with Christ, kailangan nag-grow yan. Kasi walk implies activity. Pero yung naligtas ka, at nakontento ka na sa pagkaligtas mo, ang parati mong team song I got a mansion. Yun lang, masaya ka lang, meron kang langit pag namatay ka. Meron kang mansion pag namatay. Pero wala ka ng iba pang bagay na naisip na gawin para sa Panginoon. Wala yun, nakontento ka lang na naligtas. At wala ka ng iba pang naisip na gawin. Hindi po walking yun. Kasi mag-walking, nagpo-progress yan. Nag-i-improve, may nararating. Nag-walk di ba? Sabi nga, a journey of 1,000 miles starts with, begins in one step. So yung journey mo sa Christian life, hindi ka naman lumalago, wala kang ginagawa. Yung journey, pinasabi yung journey, wala kang journey. Pero if you are walking as a Christian, you walk with Christ, meron kang progress na nangyayari sa'yo. Kahit mabagal. Sabi ng song, di ba? New heights I'm gaining every day. I'm pressing on the upward way. New heights I am gaining every day. Pero hindi ka stagnant. Pero kung stagnant ang isang Kristiyano, that means he is not walking. You are not walking with Christ. Wala kang nararating. Kahit sa level of maturity, hindi ka nag-improve. Ano ba yung babe? Yan yung mga touchy. Yan yung mga childish. Yan mga babe in Christ. Di ba yung bata? Ganun? Pag pinaway sa laro, wala na. Kahit hinihimas na Ano magaling? Hindi, galit pa rin ako.
Kahit himasin mo ako, di mawawala galit ko sa'yo. Ano? Kaya konting bagay, madaling magalit. Yan ang mga babes in Christ. Kasabi ni Paul, I could not talk to you as to spiritual, but unto babes in Christ. As though those who needed milk, because you are still babes in Christ. Di ba maraming quarrel sa Corinthian Church? Marami silang mga division. Hindi sila magkaintindihan. I am of Paul, I am of Apollos. Magaling ako, I am of Christ. Hindi nyo matatalo yan. I am of Christ. Pinagkampi-kampihan nila ang mga apostola ng Panginoon. So if we say somebody is walking with Christ, nagpo-progress siya. Being a babe to a strong man and to a father. Okay? Because walking implies activity. Walking implies progress. So if you walk with Christ, it excludes self. Because to walk with Christ means to walk in the Spirit. At ang Spirit, hindi yan uubra sa flesh, hindi pwedeng magsama yan. Walk in the Spirit, sabi ng Galatians 5:16, and do not fulfill the lust of the flesh. If you are walking with Christ, it means you are walking with the Spirit, and we are not walking in the flesh. Pero kung lumalakad pa rin tayo sa kagustuhan ng laman, hinihinto natin ang paglakad sa Spirit. So to walk with Christ means to walk in the Spirit, not fulfilling the lust of the flesh. So walking with Christ is a constant, permanent, persevering, and continued thing. Hindi ito stagnant, nagpapatuloy po ito. Ano? If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. To walk with Christ means to be Christ-like. 2 Corinthians 3:18. We as those who behold a mirror, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18. Basahin natin yan. But we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. To walk with Christ means to be more Christ-like. At paano ba magiging Christ-like? Sabi ng 18, behold Christ. Behold Christ. Anong isipin ng beholding Christ? Meditate Christ. I-meditate mo ang Panginoon. Be occupied with Christ. Be occupied with His teaching. Be occupied of His attributes, of His character. Maging occupied tayo ng mga thoughts concerning Christ. Yan dapat ang pumupuno ng ating isipan, ng ating alaala, ng ating meditations. Siya yung ating pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Sabi ni David, oh, how love I thy law. It is my meditation all day night, all day long. Bago siya matulog, pagkagising, ang last waking thoughts niya, Panginoon pa rin. Kabutihan ng Panginoon. Mga aral ng Panginoon. Paggising niya, yun pa rin ang nasa isip niya, no? Mga aral ng Panginoon. Ano? Kaya sabi ng Bible, mga ganyang tao, they will become strong. Sa book of Isaiah 23:6, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Para kang nasa eye of the storm, kahit nasa gitna ka ng bagyo, ikaw ay nasa peace. Nasa gitna ka ng crisis, nasa gitna ka ng adversities, nasa gitna ka ng problems, you are at peace. Kalmado ka lang. Cool na cool. Dahil according to the Bible, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Sa dami ng emergencies na nilapit kay Job, sabi niya, the Lord giveth, the Lord taketh away. Grabe, ano? Kinuha na ng Diyos yung binigay niya. Purihin ng Panginoon. Binigay lang naman niya yun eh. Kinuha na niya. Purihin ng Panginoon. Yung namatayan ng pamilya habang naglalakbay sa dagat. Anong sabi niya? When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Tayo kaya, mangyari sa atin yan, ano? Baka nagko-complain na tayo.
Ano ba naman to, Panginoon? Kung pagsubok man itong galing sa'yo, sobra na to. Grabe na to. Kinriticize mo pa yung pressure na galing sa Panginoon, no? Hindi nagbibigay ang Diyos ng grabe. Hindi nagbibigay ang Diyos ng sobra. 1 Corinthians 10:31. Hindi siya nagbibigay ng sobra. Alam niya kung anong limitations natin. At hanggang doon lang ang bibigyan niya. Siguro sa limitasyon natin. So do not ever criticize God or judge God. Do not prejudge God in our minds. So yung mga taong naunawaan ng Panginoon, masasabi nila, it is well with my soul. So, meditate Christ, meditate natin ang kanyang aral. At ang benefit niya, we will be at peace. Tayo may mabubuhay sa kapayapaan. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. And higit sa lahat, we will become Christ-like. We will become Christ-like. Okay? So in conclusion, mga kapatid, tayo po na mga na-convert na, nasa tamang simula ka na. You are at the right start. From there, dahil may relasyon ka na sa Panginoon, simulan mo na magtayo. Meron ka ng pundasyon. Simulan mo na maglingkod, simulan mo na magtrabaho, magsilbi para sa Panginoon. Start walking with Christ. Start growing. 2 Corinthians 3, Peter 3:18, grow in grace and in knowledge. To walk with Christ means to grow in grace and in knowledge. Hindi lang sa knowledge, baka pag punong-puno ka na ng knowledge, minsan, pagka hindi yan ang balance ng grace, maraming mga tao na naging over in grace. Yan minsan ang minsan ang criticism nila sa atin, tayo ng mga sober in grace, hindi gracious, mga over in grace. Tayo naging mga nakikitid, naging judgmental. Wala kayong authority. Hindi nyo alam ang eleksyon. Ganyan agad tayo, no? Wala kayo sa New Jerusalem. Hindi kayo papasok sa bride. Kasi hindi nyo alam ang doctrine ng eleksyon. Hindi naman po yun ang pamantayan nun eh. Ang pamantayan ng nasa Panginoon, ikaw ay nasa kanyang tamang iglesia, tamang aral. At yun naman tamang aral, hindi naman ibig sabihin na hindi mo naintindihan, i-renounce mo o hindi tinatanggihan mo. Hindi mo palang naabot sa aral. Pero hindi mo paabot sa aral, wala ka ng authority o hindi mo na ina-embrace ang aral ng Panginoon, hindi mo palang naunawaan. Ang talagang mga sinasabing Arminian, yung matapos mo ipaliwanag, talagang ayaw tanggapin. Marami naman sa atin yun Hindi mo lang kasi naintindihan pa. Pero nung tinuro sa'yo, ipinaalam sa'yo, in-embrace mo naman dahil tama. Godly and teaching. God humbling and teaching. At hindi mo tinatanggihan. Ang sinasabi natin Arminian, yung matapos mo may paliwanag ang lahat, baka ilang ulit mo nang pinaliwanag, talagang ayaw tanggapin yung aral. Yan ang tunay na Arminian. Kasi mabilis tayo mag-brand Arminian Baptist yan, wala yan. Arminian yan. Hindi mo naman naintindihan kung yung Arminian Diba? We are so quick to judge. Walang tayo sa grace. Marami nga sa mga sinasabi nating Arminian Baptist. Hindi Arminian yun, dahil hindi naman protestante. Ang Arminian, protestante yan. Kaya walang sinasabing Arminian, dahil hindi pa niya naunawaan ang doctrine of election, doctrine of sovereign grace. But it doesn't mean na tinatanggihan niya ang doctrine of grace. Hindi pa lang niya naunawaan. Paunawa mo, di ba? Turo mo sa kanya. At naniniwala ko pag naunawaan niya yan ang magiging number 1 na kakampi mo. Kagaya ko, una, hindi ko naman alam yan Di ba? Tinuro sa akin. Ayun. Naintindihan ko, in-embrace ko. So kung talagang lumago tayo sa kaalaman, talagang natuto tayo sa doktrina, hindi tayo magiging makitid, hindi tayo magiging judgmental. Tayo po'y lalo magiging maunawain. Mas magiging gracious sa mga hindi pa nakakaunawa. Yan ang sabihin ng growing in grace and in knowledge. Tayo mga natuto, makita yung grace sa atin, maging gracious tayo sa kapwa. I-practice natin ang grace sa ating pamumuhay. Hindi lamang sa pagtrato sa ibang tao, maging sa pagtrato mo sa mga bagay-bagay sa buhay mo.
Take it gracefully, even your defeat. Wala namang defeat sa atin talaga. All things work together for good. But those things, even those things that we consider defeat or setback sa buhay natin, as one who has grown in grace and in knowledge, kailangan you take those things gracefully. Hindi yung parating ikaw yung ma-complain. Hindi ikaw yung parating hindi nakukontento sa leading ng Panginoon. Diba? Ang Panginoon naman nagdidirect sa buhay natin eh, di ba? In good times or in bad times, ang lahat yan pre-arrange ng Panginoon. So kung anong bigay sa atin ng Diyos, good or bad, take everything gracefully. And with your relationship with others, be gracious also with our dealings with other people. Yan ang ibig sabihin ng growing in grace and in knowledge. Not just in knowledge, but also in grace. Be gracious with other people. And be graceful in taking things. Pagtanggap mo sa mga pangyayari sa buhay mo, be graceful. Even in growing old, grow old gracefully. Hindi yung growing old na nagiging masungit. Yun tuloy ang mga bintang sa mga katandang lalaki. Naku, masungit ka kasi hindi ganun yun, ano? Wala sa ganun yun. Although meron slight effect yan because of the hormones. Meron slight effect yan because of the chemicals in our body. Pero tatalunin yan ng pag-grow sa kaalaman. Kayang talunin yan ng growth, knowledge, and grace sa Panginoon. So sa atin po ng mga na-save na, sa atin po ng mga na-convert na, meron ka ng tamang simula. Simulan mo na. Tama na yung beginning mo eh. Nasa tamang pundasyon ka na. Start walking with Christ. Start serving God. Consecrate yourself to Christ. Sa Kanya mo iaalay ang iyong buhay. At simulan mo na maglingkod, pagsilbihan ng Panginoon, at ipamuhay ang mga aral ng Panginoon. Kaya dito kayo, aking magkakasaling pa na lang. Aming nagbilang Diyos at mahabaging Ama, salamat po sa mga paalaala at salita. Salamat po Ama sa mga aral. Dalangin namin Ama na patuloy ito naging gabay sa aming pamumuhay. Turuan kami Ama sa tamang pakatbang sa mga pagdidim, marugi at makasalamat sa libutan ito. Sana po Ama, ito po ang silbing liwanag na hindi kami mabulag at malito sa aming gagawin. Dalangin ko po Ama, namin po magpala sa pagpapatuloy sa aming patuloy sa aming paglakad sa aming buhay pananampalataya. Dalangin ko po Ama ang salita ng ayat na may magbunga ng kaligtasan sa mga walang kaparansan ng kaligtasan. Dalangin ko po Ama yung pag-iingat sa aming pagsamanalang pagwawalay. At ang dinadalangin na ba, meron pong bang sa aming mga kapatiran, ang mga karamdaman na hindi pumipuin ng kanilang katawan at nababayad ng kanilang kalusugan. So, nabalik po namin sa inyo, lahat ng pabulit at salamat, po yan ang dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bago po, meron po natin ang